Sa Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinawag ng prosekusyon na scam ang paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education ng kanilang confidential funds na aabot sa 600 million pesos na agad namang kinontra ng depensa. Sumalang muli kahapon sa witness stand si Roderick Wamil, dating State Auditor mula Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng Commission on Audit. Isa siya sa mga hinarap na testigo ng prosecution para sa pagdinig ng Article 1 na umano'y maling paggamit ng confidential funds ng BICE. Sa mga ipinasang papeles ng DepEd, ginastos umano ang pondo para sa counter-insurgency programs nito, reward sa mga informant, rental ng sasakyan, pagbili ng mga mesa at upuan, desktop computers, printers at iba pa. Pero ayon kay Wamil, may nakita silang paglabag sa audit rules dahil kulang ang mga dokumentong isinumite ng OVP at DepEd para patunayan at suportahan ng naturang paggastos. Tinanong ng prosecution si Wamil kung ang kabiguan nitong maliquidate ng maayos ang confidential funds ay indikasyon na nagastos ang pondo. Partikular na ipinunto ng prosecution na nakasaad sa COA Circular No. 2015-01 na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit, pag-uulat at pag-audit ng mga confidential at intelligence funds. So nakalagay dito sa 8.3, you are a lawyer as well, Mr. Witness, apart from an auditor. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence? Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. Bahagya naman nagkainitan ng prosecution at depensa habang isinasagawa ang redirect examination kay Wamil. Presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Presumption na na-convert for personal use or benefit? Applicable dito sa sinabi mo. Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion. Your Honor, that is... Your Honor, all these matters are pending still. Sustained. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So Move to strike. stricken from the record. Direkta namang tinanong ng depensa kung may patunay ang COA na napunta sa bulsa ng BICE ang confidential funds. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. Wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered. We ask for Sustained. ruling, Your Honor. Sustained counsel. I think where you're getting at, modify. So, basically po, ang findings nyo ay preliminary lamang. Wala pong any conclusive finding pa as to any misappropriation. Yun lang po ang tanong ko. Bukas inaasahang tetestigo sa trial si Celine May del Campo, Supervising Auditor ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Sa cross-examination ng depensa sa paglilitis, inihain nito ang COA Circular No. 92-385 na inisyu noong 1992 para ipunto kung bakit hindi praktikal para sa OVP at DepEd na magsumite ng mga detalyadong resibo para sa liquidation ng kanilang confidential funds. Nagtalo sa pagdinig ang depensa at ang prosecution kaugnay ng dalawang magkaibang COA issuances tungkol sa confidential at intelligence funds. Ipinabasa ni Defense Counsel Michael Powa kay Wamil ang mga bahagi ng dokumento na nagsasabing ang mga intelligence at confidential operations ay highly sensitive at ang paghingi ng mga resibo o invoice ay maaaring magdulot ng pag-leak ng sensitibong impormasyon at malagay sa panganib ang operasyon ng gobyerno. Delikado po kung magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama Given po the ba? classified nature of Misleading, Your Honor. I'm just asking for his opinion. The witness would have been able to answer. Witness may answer. given the classified nature Yes. of the confidential fund. Yes, thank you, Mr. Witness. Agad namang tumutol dyan ang prosecution at iginiit naman ang mas bagong Joint Circular 2015-01. But the substantive meaning is all circulars are deemed repealed and superseded accordingly.
His interpretation, my interpretation, but no interpretation needed, Your Honor. 9.0 is expressed. All are repealed and superseded accordingly. Sa press briefing, ipiniliwanag naman ni POA na ang mahalagang salita sa repealing clause ay inconsistent. Kaya ko in-emphasize lang na inconsistent yung operative word doon sa repealing clause. So ibig sabihin, kung hindi naman inconsistent, it still applies to this very day. Ayon naman sa Senate Impeachment Court, hindi maituturing na ganap na ebidensya ang naturang 1992 circular. It's up to the it's up to the senator judge to appreciate that document, kasi it's katulad ng sinabi ko po kanina, bago maging ebidensya ang isang dokumento, kailangan dadaan po yan sa 4 na stages. Halos 40 million pesos na halaga ng mga ipinuslit na paputok mula China ang nasabat ng Bureau of Customs Manila International Container Port. Paalala ng BOC, mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act No. 7183 ang importasyon ng mga finished products ng firecracker at fireworks. Ininspeksyon ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang dalawang naharang na shipment na tinatayang nagkakahalaga ng tig 20 million pesos. Ayon sa BOC, natiktika ng Customs Intelligence and Investigation Service ang mga kargamento matapos makatanggap ng tip na may laman itong mga paputok mula China. Napag-alamang idineklara ang unang shipment bilang shelves habang ceramic cups naman ang ikalawa. Pero nang buksan na mga container, bumungad na mga illegal na paputok at pyrotechnic devices. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, patunay ito na gumagana ang screening system ng ahensya. Paalala ng BOC, pinagbabawal sa batas ang pag-import ng mga tapos ng gawang paputok at pyrotechnic devices. Samantala, pinuri ng Malacanang ang ahensya matapos makakolekta ng 95.848 billion pesos sa loob lang ng isang buwan, ang pinakamataas na monthly collection na naitala ng BOC. Kasabay nito, nanawagan ng palasyo sa publiko na tumulong sa paglaban sa smuggling dahil ang nakokolektang buwis ng BOC ay napupunta sa mga proyekto ng pamahalaan. Nalampasan ng aktwal na koleksyon ng target na 91.526 billion pesos at ang 81.18 billion pesos na nakolekta ng Bureau noong July 2025. Sinasalamin ng record-breaking revenue collection na ito ang puspusang trabaho ng kawanihan upang masiguro na angkop ang revenue collection measures ng bansa. Susunod, 200 baboy nakawala sa tumaob na truck sa Bukidnon. Mga residente, kanya-kanyang uwi ng baboy. At vlogger na si Lance, laking pasasalamat sa nagbalik ng kanyang cellphone sa Boracay. Alamin yan sa pagbabalik ng Mabilis lang to!